Hello po sa lahat. So magandang gabi po. Ngayong gabi po ay ipagpapatuloy natin yung pag-aaral natin sa mga modules. So ngayon po ay nasa module 2 na po tayo at ito po yung MQL4 Basics. So yung last time, ang pinag-usapan natin ay tungkol sa pag-set up at saka pag-install ng ating MetaTrader 4 desktop application. So ngayon po, pag-uusapan natin yung variables, data types, at saka naming conventions. So ano ba ang variables? Ang variables ay mga lalagyan ng mga datos sa memorya. Nag-imbak ng value na pwedeng magbago habang tumatakbo ang program. So gaya ng int, age equals 30, double price equals 1.2345 at saka string equals string name equals 1. So ang example ng variable, kung sa madaling salita pa yan, para yan siyang lagayan ng tubig, gaya ng balde. So yung tubig, lalagay mo doon sa yung balde. So yung balde na yun yung nagsisilbing variables. Bakit natin kailangang ilagay doon sa variables o halimbawa yung tubig doon sa balde? Kasi para ma-access natin anytime. Halimbawa, gusto mong uminom lang ng isang baso, kung wala kang lagayan, edi wala kang mapagkukunan ng halimbawa ng tubig, di ba? So ganun yung variables. Lagayan siya ng mga data. Kasi pag sobrang dami na ng codes na magaganap, hindi mo na kailangan na ulit-ulitin yung pagdeklara ng variable o para hindi maulit-ulit yung codes. Isa yun sa dahilan. Kumbaga, kukunin mo na lang. Katulad ng ano bang example? Halimbawa, may lagayan ka ng pera, yung alkansya. So, kukuha ka na lang doon ng pera doon sa lagayan ng alkansya. Yung alkansya, yun yung nagsisilbing variable mo o pinagkukunan mo ng pera. Sa case natin, pinagkukunan natin ng data. So, yan yung function ng variable. So, bakit kailangan ng variables? Unang-una, para maging dynamic ang program. Para makuha at magamit ang mga value mula sa market, users, o calculations. Mas madaling mag-manage ng datos. So, yan yung mga purpose niya. Kaya kailangan mong magkaroon ng variables o lagayan ng mga data. So, data types. Ano ito? Tumutukoy kung anong uri ng datos ang pwedeng i-ambak doon sa variable. Mahalaga para malaman ang MQL4 kung paano i-process ang data. So, ang data types, tumutukoy ito kung anong klaseng data. Halimbawa, sa example natin kanina, although may lagayan tayo ng barya, so kung ihahambing natin sa data types, tumutukoy ito kung anong klaseng barya yung nilalagay natin. Kung centimos ba, kung 1 peso ba, kung papel ba, 20 pesos ba, 1,000 pesos, 500. Yun yung pagkakakilanlan nung pinaglalagay natin doon sa variables. So, dito naman sa data types, may mga iba't ibang pagkakakilanlan. Gaya nitong int. Ang ibig sabihin ng int, short for integer. Ibig sabihin, pag gumagamit ka ng ganitong data types, ibig sabihin yan, yung mga numbers ay walang dapat yung parang decimal numbers na gaya nito. Kumbaga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Mga ganun lang yung numbers. Hindi ka pwedeng makagamit ng point. So, kung halimbawa, magdedeklara ka mamaya ng isang variable na naka-integer, hindi ka pwede maka-expect na ang lalabas ay may decimal. Para yan siyang nagde-divide ka ng, halimbawa, 2, i-divide mo siya by, ang 2, i-divide mo siya by 2 equals 1, di ba? Pero kung dineklara mo siya as float, maglalagay siya ng 0.00. Yun yung pinagkaiba niya. Pero kung nakadeklara siya as int or integer, wala siyang 0.00. Ganun yun. Tapos ito naman yung true sa boolean at saka ito string. Ibig sabihin ng string sa mga pangalan or mga words. Tapos yung character
para sa mga yung parang isang letra lang. Ito yung mga halimbawa ng data types. May integer, float, tapos ito naman boolean, tapos ito siya sa string. So, hindi na yung nalagyan ng string dyan. Kailangan mo yan siyang ilagay doon sa anong uri ng variable, yung anong uri ng data types yung nilalagay mo doon sa variable. Tumutukoy kung anong uri ng datos ang pwedeng i-ambak sa isang variable. Mahalaga para malaman ang MQL4 kung paano i-process ang datos. So, ayun nga. Siyempre, kung halimbawa nga sa example natin kanina, kung nag-expect ka na may decimal yung lalabas na resulta, dapat yung pagkadeklara mo, hindi siya int or integer, dapat float. Kasi may decimal yung na-expect mo na value o resulta mamaya pag gagawa ka na ng programming or source codes. Tapos, ayun. Kasi pag nakadeklara din yan siya na iba yung dineklara mo, nagdeklara ka ng int, tapos nag-expect ka na may decimal yung magiging resulta ng source codes mo, hindi talaga yan magre-resulta sa inaasahan mo. Ganon din dito sa boolean. Itong boolean, true or false lang ito. Ang nilalagay naman yan, bool, B-O-O-L, yun yung data, data types, o yun yung pagkakakilanlan niya. Kasi dalawa lang yung pwede mong ilagay dyan, true or false. Hindi mo siya pwedeng lagyan ng numbers. Sa string naman, mga words lang din yung pwede mong ilagay. Halimbawa, string, tapos yung variable mo, string, variable, tapos halimbawa, string name equals hello. Hindi mo siya pwedeng ilagyan ng numbers kasi nga, pang words lang siya. Ganon yung ibig sabihin nun. Tapos yung character naman, char. So, data type int or integers, whole numbers only. Yan yung sinabi ko kanina, int candles 10. Kumbaga, bibilangin niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ganon, 10. Hindi siya pwede mag 1.1, 1.2, 1.3, kasi ano nga siya, whole numbers lang siya. So, counting loops, yan, counters. Tapos sa data type naman, double. Pag ginaganito mo yung variable, bawa double pip value. Itong nasa na to, ito yung data type. Yan data types. So dito int, saan ang data types diyan? Ang data types diyan itong nandito sa unahan. Ang variables naman, ito yung candles. Ito yung paglalagyan ng data. Ngayon, ang nilagay mo na data is 10. After niyan ng equals. So, kung gusto mong i-access itong nilagay mo na data soon, ito na lang yung ipa-display mo yung candles. Hindi mo na siya kailangan na yung parang i-type to lahat. Ipapakita naman natin yan sa natin mamaya hands-on para maintindihan nyo. So, data type, double, yan. Double pip value. Kung makikita nyo, pag sa double, may .0001 hanggang 4 na 0 yung dito example. So, ginagamit kasi yan sa presyo. Katulad niyan, 1.2345 plus 0056, mga ganon. So, double yung gagamitin mo. Pag float naman, usually nasa 0.00. May iba namang paggagamitan yon. Mga kadalasan ginagamit yon sa mga lot sizing. Yon. Pwede rin yung double sa lot sizing kasi hanggang 0.00 yung value niya. So yung isang namang klase na data type, itong string. String, mga letra, salita o pangungusap. Halimbawa, string signal. So ito siya sa unahan, yan ang klase ng data type. So kung halimbawa papalitan mo yan ng int signal, hindi na ito gagana kasi nga yung mga string kung ano kasi nilagay mo dito yung pagkakakilanlan ng variable mo which is signal, dapat magkatugma yan sila. Kung halimbawa gagamit ka ng string, word lang dapat. Kung gagamit ka ng int, mga numbers lang dapat, walang decimal. Kasi magkakaroon ka dyan ng syntax error or mga bugs pagka hindi sila tugma. Kung gagamit ka ng string, mga word lang, mga letra, salita, pangungusap.
Kung ito, papalitan mo ng int, magkakaroon siya ng error. Ganon. Tapos kung mapapansin mo, parating may semicolon. Ang ibig sabihin kasi niyan, yan yung ending ng program na yan o codes na yan. Karaniwang gamit mag-print ng message, mag-store ng symbol, name. Yan yung karaniwang gamit ng data type na string. So yung data type na bool naman, bool is trading equals true. Ito naman sa mga condition, true or false lang kasi ito ginagamit. So kung mapapansin nyo, ito yung sample ng code. Ito yung data type. Ito siya yung variable. At saka ito yung laman ng variable, which is true. Pag gumagamit ka kasi ng bool, yung laman ng variable mo, hindi pwedeng numbers, hindi rin pwede words, hindi rin pwede letra. Dalawa lang yan, true or false. Kasi pang condition yan eh. Kung halimbawa, bool is 7 a.m. tapos equals true. Kung 7 a.m., magti-trade siya. Kung hindi naman 7 a.m., hindi siya magti-trade. Ganon. Yan yung ginagamit minsan. Ginagamit siya as switch as on and off. Magbibigay din tayo ng hands-on o actual na example niyan doon sa programming mamaya. Yan, flags, red, green, ganon. Condition, true or false. Yan yung kadalasan na pinaggagamitan ng data type na bool. So, ito yung mga summary ng data types. Ang data type ay int, integer, whole number, 5, 10, -3, basta lahat ng mga whole numbers. Yan yung gagamitin mong data type. So, kung mapapansin mo, ang sequence talaga nila ay data type muna, tapos variable, tapos yung laman ng variable. Pagkatapos ng equals, laman ng variables, tapos yung semicolon. Yan yung yan yung ng codes na ginagawa natin. Yan, string. Ito siya, yung unahan, ito yung anong klase ng variable. So, halimbawa dito, string signal. So, tapos ito naman, variable, at saka after sa equals, yung laman ng variable na yan, yung signal. Papakita ko kung paano natin i-access din yung mga variable na yan mamaya. So, ayan, sa double, decimal number, 1.2345. Sa mga prices kasi ito, at saka sa lot size. Doon yan siya parating nakikita o ginagamit. Tapos sa string, sa text, hello, tapos EURUSD, XAUUSD, mga ganun yung example niya. At saka sa bool, true or false, true or false. Ganun yung example niya. Description yan. So, sa naming conventions natin, ano ito siya? Yung naming conventions kasi parang rules siya kung paano dapat magpangalan ng codes. Hindi yung kung ano-ano lang gusto mong codes dyan. Halimbawa, nagpangalan ka ng pangalan ng pusa mo. Halimbawa, meow01, string meow equals hello world. Ganon. Hindi pwede yung mga ganon. Although, tinatanggap pa rin yan ng program, pero mahirap kasi yan siyang ayusin pagka magkalukuluko yung program mo. Mahirap siyang yung parang wala siyang gamit doon sa programming. Kumbaga parang siya, nagpa-function siya pero mahirap siyang basahin. Para malinis, organisado at madaling basahin ang code. Nakakatulong sa debugging at collaboration. So, lalo na pagka group programming yung ginagawa nyo, yung halimbawa, ikaw yung gumagawa ng ganitong features, tapos may kasamahan ka pa sa program na gagawa ng ibang features, tapos isang buong system yung ginagawa nyo. So, kailangan talaga susunod kayo sa tamang naming conventions. Kasi ang tamang naming conventions, yan yung magsisave sa inyo pag may mga trouble na in the future na kailangan ng madali ang solusyon o debugging or pag-aayos doon sa source codes sa buong program. Kasi pag walang naming conventions, tapos kung ano-ano lang yung naisip mong ipangalan, ang mangyayari niyan, yung mga kasamahan mo o kahit ikaw mismo, hindi mo na maintindihan yung source codes pag sobrang dami na. Kasi pag sobrang dami na kasi yan, tapos yung naming mo is wala masyadong kwenta yung mga naming mo or hindi naman siya aligned doon talaga sa source codes na ginagawa mo. Kumbaga nag-iimbento ka ng mga naming na wala naman talagang kagamit-gamit doon sa ginagawa mong program.
mahirapan ka talaga mag-ayos niyan pag sobrang dami na yung source codes na nagawa mo. Rules sa naming ng variables. So, ito yung mga rules. Pag hindi mo kasi masunod din itong naming ng mga variables, magkakaroon ka ng syntax error. So, dapat magsimula sa letter or underscore. Yan yung naming ng variable. Hindi ka pwede mag-umpisa ng numbers or mga characters agad. Pwedeng may letters, numbers, underscore. Yan. Pero, ang niya, dapat magsimula sa letter or underscore. Yan yung yan yung rule. Tapos pwedeng may letters, numbers, underscore. Siyempre kung halimbawa na simulan, halimbawa letter A, tapos number na A8888 or underscore tapos 8888 or underscore A8888. Pwede ganon. Case sensitive. So ibig sabihin yan ng case sensitive, kahit na magkapareho sila ng ibig mong sabihin, iba yung age na AGE, yung maliit ang A, kaysa age na malaki yung A. Yan yung ibig sabihin ng case sensitive. Ibig sabihin yan, kahit na pareho yung spelling nila lahat, pero dahil nga magkaiba yung nila, yung first letter nila, lalo na ito, magkaiba itatrato yan na magkaibang variable. Kahit na halos magkapareho lang yung spelling. Halimbawa, AGE. Tapos ito naman, halimbawa, AG. Tapos sobrang laki ng E. Tapos mga maliliit yung AG. Tatratuhin pa rin yan na magkaiba. Kahit na magkapareho lang sila ng letra. Yan yung ibig sabihin ng case sensitive. Hindi pwedeng gumamit ng reserved keywords. If, for, int, ganon. So, ayan. Matututunan mo rin yan kalaunan pagka ibalik-balik mo lang yung gagawin natin ng mga exercises. So, magandang practice sa naming. Gumamit ng descriptive names. So, yan yung magandang practice. Halimbawa, moving average period. Hindi yung gumamit ng camel case o snake case. Hindi yung gagamit ka ng mga yung parang sa naming ng variable. Variable yung pinag-uusapan natin ha. Hindi yung gagamit ka ng meow 888 or aw 0010 ganon. Wala namang yun, walang kwenta. Kumbaga hindi mo siya napapakinabangan pagka magkaroon ng error or bugs yung source codes mong sobrang taas-taas na in the future. Kasi nga mahirapan kang mag-trace kasi wala siyang ambag doon sa buong codes mo. Kumbaga, nagpapalito lang siya. Kaya dapat, mag-naming ka yung may descriptive names na. Halimbawa, ito, gumagamit ka ng moving average na na mga indicator. Ganituhin mo siya pagpangalan. Moving average period. Ganon. Gumamit ng camel case o snake case, stop loss, take profit, magic number. Yan yung yan yung mga example. Halimbawa ng magandang variable names, MQL4, int pass MA period equals 10. So, anong ibig sabihin yan? Ito siya, data type ito. Tapos ito, variable. Ito yung niya, halimbawa ng magandang variable. Kung makikita nyo, pass MA period. So, ibig sabihin yan, yung pagpangalan pa lang niya sa variables, inaano na niya na ito siya, yung bilis ng moving average period. Yan yung ibig sabihin niya. So, dito pa lang, descriptive na yung pagpangalan niya sa variable. Kasi itong variable, kahit anong pwedeng pangalan, pwede. Yan yung variable. So, kahit na ilagyan mo dyan, int meow meow 888 equals 888. Yun yung laman ng variable mo. Ito yung after sa equals, mga laman niya ng mga variables mo. So, dito naman, double lot size equals 0.001. Ganon. Kasi lot size siya. Hindi mo pwedeng double tapos lot size pala yung ilalagay mo dyan tapos lagayan mo ng pangalan Juan de la Cruz o Efraim Umpan equals 0.01. Kasi malilito ka niyan soon pag gusto mong kunin yung nilagay mo dito sa lot size. Kasi yan yung ibig sabihin ng variables na kung ano yung nilagay mo dyan na value, ito na lang yung i-access mo soon. Yan yung ibig sabihin niyan. Papakita natin yan sa hands-on mamaya. Tapos, string trade comment. Ito siya, pag may mga comments yung trades mo,
Dito, kung makikita mo, trade comment, klaro na, di ba, na pang-comment ito sa kada trades. Tapos, bull, use, stop loss. Ito yung mga variables. Yung mga variable names natin, yung sa gitna, ha. Ito siya, yung mga nasa unahan, mga int, integer, double, string, bool, mga ano yan siya. Mga data types, anong klaseng, nagde-describe siya kung anong klaseng variable. Kung halimbawa, dinescribe mo na ang variable na ito ay bool, use, stop loss. So, dapat dito, true or false lang. Kasi kung dinescribe mo siya as int, use, stop loss, so, dapat dito, 1 to, mga whole numbers lang yung ilalagay mo kasi int nga yung data types mo. Kumbaga, dinidescribe mo itong anong klaseng variable ito. Kung halimbawa, i-describe mo siya na double siya na variable, so, dapat ito yung mga ilalagay mo after sa equal, 0.01, 0.08, ganun siya. Kung halimbawa naman, itong use stop loss mo, pinalitan mo na itong bool, pinalitan mo ng string, hindi ka na pwede gumamit ng true. Dapat may ganito na siya, yung parang close and open parenthesis. Halimbawa, ilagay mo yung close and open parenthesis dito sa true. Kasi ang ano nito, mga words. Ganun yun. Usually sa mga comment yan siya nag-i-exist. So, common mistakes. Una-una, maling data type, decimal sa int, ganun. So, ang common mistake talaga nito, kasi sinabi ko na kanina, yung mali yung data type. Halimbawa, ito, ang nilagay mo sa variable is 0.01 pero nilagyan mo ng int or integers. Magkakaroon ka ng errors niyan. Kasi nga, mali yung ano mo, mali yung, hindi tugma yung data type at saka yung variable, at saka yung nilagay mo sa variable na to. Dapat itong data type at saka ito magkapareho. Kung gagamit ka ng double, dapat 0.01, 0.02, 0.03, 0.04. Kung gagamit ka naman ng string, dapat word lang. Huwag mong gamitan ng ibang mga yung 10, yung true, yung false. Dapat ganito lang yung format niya. Ganon yung ibig sabihin yan. So, hindi nagde-declared ng variable. Katulad nito, error, x equals y plus z. Ang ginawa niya dito, kinuha niya yung ano yung laman ng variable na z, pero wala siyang declaration. Kung ang ibig sabihin niyan, hindi niya sinabi kung ano ba yan, integer ba yan, double ba yan. Yan yung ibig sabihin ng declaration of variable. Idideklara mo kung anong klaseng variable ito. Bawa, use stop loss, anong klase yan? Pwede naman niyang gawing double eh. Pero dapat dito, 0.01. Kung gusto mo naman siyang gawing int na variable, integer na variable, ikaw kasi yung magdidikta niyan, ikaw ang magsasabi kung anong klaseng variable yan. Depende sa ilalagay mong data type. So, kung babaguhin mo yung data type dyan, babaguhin mo rin yung pagkatapos ng equal sign. Ganun yung ibig sabihin yan. So, reserve word bilang variable for class. Yan. So, summary. So, ito yung mga natutunan natin ngayon. So, variables, ito yung mga halimbawa ng variables natin, int, double, string, bool. Tapos yung data types, ito yung data types, yung int, double, string, bool. Yung variables kanina, ito yung mga pass, MA, period, lot size, trade comment, yung stop loss. Ikaw ang gagawa ng pangalan na yan. So, ayun. Pwede ka namang mag-research kung ano yung mga magandang ipangalan sa variable. Kasi yung variable, pwede mo niyang bago-baguhin. Pero itong mga int, double, string, bool, program na talaga yan. Kumbaga, nandyan na yan, naka-library na yan, i-apply mo na lang. Hindi ka pwedeng mag-invento pagdating sa data types kasi kasama na yan sa program. Pero yung variables, pwede mong bago-baguhin yung pangalan. Bawa ito, use stop loss, gawin mong use stop losses, damihan mo ng SSSS, okay pa rin yan, tatanggapin yan as ng program. Kasi nga, variables nga siya. Pero itong mga bool, mga string, tapos ito bool, lagyan mo pa ng isang L, tatlong L, hindi na yan tatanggapin ng program kasi nga wala na yan doon sa library niya or wala na yan doon sa loob ng codes niya. May mga tinatawag kasing library ng mga codes na kumbaga tinatawag na lang natin or ini-implement na lang natin yung mga nag-exist na mga codes gaya nito. Galing to sa library. So, ayan. So, naming conventions, mahalaga para malinis ang code. So, yun yung gamit ng naming conventions.
para magkaroon ng organized na pagpapangalan sa ating mga variables. Variables ha, hindi yung data types. Itong data types, hindi mo na yan pwedeng baguhin. Na halimbawa, int, gusto mo dagdagan pa ng isang t dyan, dalawang t, mag-error yan, walang ganyan. Ito siya, fixed na to siya, yung double, yung string, yung bool, ganon. Ganon ang ibig sabihin yan. So, Q&A, hands-on exercise. Magpagawa ng simpleng variable sa MQL4 editor. Gumawa ng int period, gumawa ng string signal, gumawa ng bool trading status, gumawa ng double current price. So, ayan. So, mag-hands-on na tayo para makita nyo kung paano siya ina-apply, paano din siya ina-access. So, God is great, God provides. So, ayan, hands-on tayo. So, dito sa program natin, buksan lang natin yung MetaTrader 4. Yan. Kasi yung sa module 1 natin, meron na tayong meron na tayong nagawang source code. So, ang gagawin na lang natin, i-apply natin yung natutunan natin dito sa variable at saka paano sila i-access. So, ayan, palakihan natin yan. So, punta ka dito sa expert. Dito yan lalabas yung mga, yung ma-access natin mamaya. So, dito sa New Gold, i-right-click nyo lang yan. Tapos, pindutin natin yung modify. Tapos, ang sabi dito, saan ba natin nilalagay itong variable? Usually, mag-example tayo ng variable. Halimbawa, dito sa, yan, mag-example tayo, ito, int integer, whole numbers only. So, int candles 10. So, halimbawa, mag-example tayo ng variable, lalagay natin siya dito sa on-init o on-initialization. Dito natin siya ilalagay. So, halimbawa, int yan. Malalaman mo na, na tama yung kasi nag-blue-blue siya. Yan, Kasi pag lalagyan mo yan siya ng itim yung lalabas, ibig sabihin may error. So, pero pag nag-blue na yan, okay na yan. So, int, halimbawa, yung example dito? Candles. Candles. Ito yung variable natin. Tapos, equals. Anong laman ng variable? 10. Ang kasi nito, ang purpose kasi nito, para pagka gusto nating kunin itong 10, para kang parang nag-iigib ka ng tubig na may paglagyan ka na balde. So, ito siya, magiging balde mo. Ngayon, i-access mo yan siya para yung balde mo, pwede mo siyang ma-manipulate. Yan yung ibig sabihin yan. Halimbawa dito, sa on-tick natin, di ba dito lumalabas kanina dito sa experts, yan, saan ka 20 kasi hindi pa yan na-recompile. So, halimbawa, kung gusto mo siyang i-access kung ano yung laman ng candles, dapat ito yung magpiprint. So, halimbawa, candles, control C natin, copy. Dito sa on-tick, magta-type tayo ng, ipipaste natin yan siya dyan, tapos yan, tapos yan. Mapapansin nyo, pag variables, hindi na kailangan ng ganito, yung open and close parenthesis. Diretso na yan sa ganyan pag gusto mo siyang i-access. So, ibig sabihin yan, candles. Candles. So, print variable candles, undefined, int 10. Wait lang. Dito natin siya ilagay. Hindi niya nababasa doon sa Dito natin ilagay. O yan. So, yan. So, ibig sabihin yan, pag may mga ganong error, ibig sabihin kasi ng on initialization, pag nag-umpisa or on initialization. So, kung halimbawa naman, i-access mo siya dito sa loob ng on-tick, hindi kasi siya nababasa. Yun yung ibig sabihin yan. Diba? Pag ganituhin natin, bawa diyan, tapos compile natin, tapos pag click natin dito, yan, right click natin, bawa, pagpalagay natin 15, pag click natin, nagawa natin to last time yan, isang beses lang, on initialization lang yan siya lumalabas, yung na yan. Ang problema niyan, hindi siya lumalabas dito kasi hindi siya naka-print. So, halimbawa, ipiprint natin to. Print candles. Yan.
Yan, lumabas yung 15. Yan, 15, labas. Yan, pag makikita nyo, ito siya, mag-error siya kasi nga ay NT yung data types. Pero dito naman ay naka may words na. Mag-error yan pag i-compile mo yan. Kasi nga may words na. Pero pag puro numbers lang yan, 15555, tapos i-print mo yung lalabas yan dito, 15555. Ganon. Tapos babaguhin mo na naman yan. So, na-explain ko ito last time. Ang ibig sabihin nitong initialization, once lang siya mag-function. Yan, isang beses lang. Pero pag ilipat natin to, itong lahat na to, Control X natin, lipat natin dito sa onTick. Dito na tayo mag-paste. Ang mapapansin nyo, parati itong mapupuno ito ng 15, 15, 15. Kasi ang pagbasihan yan, yung galaw ng candle. Pag naka-onTick, halimbawa, compile natin. Yan di ba? Nakikita nyo. So, halimbawa, integer yung ina-access natin. So, mga numbers lang yan. What if, lagyan ko ng 0. So, hindi na siya integer. Kasi may 0.0 na siya. So, mahulog siya na decimal. Mag-e-error yan. So, kung hindi siya nag-error, kasi 0.00, pero dito naman, hindi naman siya nag-print. Diba? Usually, pag mga ganyan na mga case, may mga yung parang truncation constant value, may mga tinatawag na yung parang mga logic bugs, or ang inaasahan mo na ang ipiprint niya is may 8, di ba? May 0.8. Kumbaga, lahat ng nandito, ipiprint niya dito. Pero dahil nga ang data types mo is integer, hindi niya yan ipiprint. Ano ba? Palitan natin to ng bool. Ano ba ang sinabi natin sa bool kanina? True or false lang yung dapat na laman ng variables. Ngayon, pag i-compile mo na yan, magkakaroon ka ng error. So, ayan. True, 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 true. So, bakit ganyan? Bakit true yung true yung lumabas dito na error at hindi ito hindi yung 155.88888 ganon. So yan na yung halimbawa o example sa mga logic bugs. Hindi siya error na katulad ng syntax error, kasi yung syntax error kasi yun, naaayos yun. Halimbawa ito. Yan, pag click mo ng ganyan, yan, alam mo na may mga ganitong error, syntax error yan. Yan yung mabilis na maayos. Ngayon, yung mga logic bugs, yun yung halimbawa kanina. Kadalasan, hindi lang yan yung example o halimbawa ng mga logic bugs. Yan yung kadalasan nakikita sa mga AI-generated na mga EA. Na pag i-compile mo siya, wala namang error. So, saan yung error makikita? So, makikita mo yung error dito na true. Ang inaasahan mo, ito yung ipiprint niya. 'Di ba? Pero dahil wala siyang error pag compile mo, wala siyang syntax error, pero in reality, may error siya. Bakit? Kasi, ang data types mo ay bool. So, ibig sabihin, kung inaasahan mo na ito yung lalabas dito pag print mo, mali yung data type mo. Nagkaroon ka ngayon ng logic bugs. Yan yung pag nag-generate ka gamit ang mga ChatGPT, tapos mga DeepSeek, may mga makikita kang mga tinatawag na logic bugs na hindi naayos hindi basta-basta naayos. So, para maayos yan, para ito mag-print kasi ang ina-access mo kasi, kaya ka naglalagay ng print dyan, yung laman nitong candles. Ngayon, siyempre, ano bang laman ng candles? 1.5558.88. Yan dapat yung lalabas dito dito. Hindi yung word na true. So, dahil word na true yung lumabas, ibig sabihin, nagkaroon ka ng logic bugs. Mali yung code na to. Hindi ito naaayos ng simpleng lang. Kasi tingnan mo, yan yung nangyayari sa kadalasan mga EA na nag-generate ng ChatGPT or DeepSeek or doon sa AI builders. So, logic bugs. Akala mo walang errors talaga kasi gumagana, pero in reality, iba pala yung gumagana dito. Hindi siya So, para ma-correct yan, palitan natin to ng data type.
para lumabas itong ina-access natin na value. So, halimbawa, yung data type natin ay double. Ito siya, aasahan natin na lalabas na siya. Pag lumabas na yan, dito sa print, dito mamaya, ibig sabihin yan na yung tama. Nawala na yung logic bugs. Pag click natin ng compile, yan, nakita nyo? Tama na siya. Ibig sabihin, naayos na yung logic bugs. Yan yung ikinaganda pagka naintindihan mo talaga yung programming. At saka hindi ka lang yung nagda-download diyan sa Google ng pre.mql4 source code, nagpapatype diyan sa ChatGPT, sa DeepSeek. Kasi lahat 'yan halos gumagana pag i-compile mo. Pero kung i-check mo lahat ng mga laman ng variables, ng mga functions, pag i-double check mo siya, makakakita ka ng mga ganitong klaseng bugs o errors. So mag-example ulit tayo ng string. Tapos na itong double, no? Yan, sa string. So, ito siya, palitan natin ito ng string. So, string. So, pagka papalitan mo yan ng string, ang aasahan mo dito, hindi siya gagana kasi nga hindi ito yung string dapat, mga words yung aasahan nating ilagay sa variable na candle. So, i-compile natin yan. Mag-error dapat to. Yan. Kung titingnan mo, bakit hindi ito nag-error? Tapos dito, check mo, 155.888.88. So, ang nangyari na naman dyan, logic bugs na naman. Kasi nga, mali yung data types mo. Dapat, ang data types mo dyan, kung gagamit ka ng string, hindi number. Kasi, ang kasi dyan, pagka ganyan kasi, na umaasa ka na yung parang yung parang yung magiging consequence niyan pag ganyan na mali yung data type mo, tapos dito may lumalabas. Halimbawa, mag-example tayo na mag-add tayo candles, ganyan. So ito siya, i-add niya dapat, 'di ba? 155558888.88, tapos i-add niya, tapos lalabas yung resulta. So ayan, click natin 'yan. Yan, kung makikita mo, dinoble lang niya. Kung halimbawa, palitan natin to ng number lagyan natin ng 2. So, ibig sabihin, 2, ang variable na 2 plus 2 equals 4. Pero dahil mali yung data types mo, gumagamit ka ng string, ang ginawa niya, pinagsama niya ang tawag naman dyan sa programming, concatenation. Ngayon, kung palitan mo ito ng integer, ang mangyayari niyan, pwede mo siyang ma-add. 2 plus 2, 4 ang lalabas pag compile mo. Yan, di ba? Nagbago siya. Ngayon, palitan mo na naman to ng bool. Ang lalabas na naman diyan, hindi na naman numbers. Posible true or false lang kasi bool nga yung yung data types mo. Pagkakakilanlan nitong variable na to. Yan. Pindutin natin. So, makikita mo, 2, 2, 2, 2, 2. Ganon. So, iba naman yung lumabas, hindi siya 4. Diba? Kung mapapansin mo, wala namang error. Pag naggamit ka ng bool, wala siyang error. Pero, dito, ang layo ng resulta. Kasi dapat, ang magiging resulta nito, kasi ang laman ng candles ay 2, tapos i-add mo siya sa laman pa rin ng candles na 2, 4 dapat. So, kung i-compile mo, wala namang error. Saan ang error? Ang error niya, nasa logic. Yan yung tinatawag na logic bugs. So, para makorek yan, gagamit ka ng tamang data types. Gagamitin mo yung double o integer. Yung double naman, ito siya, pag i-compile mo, parang tama pa rin. Yan o, double. Pero, yung resulta may 0.0 na. Diba? Kung inaasahan mo na resulta ay 4 lang, walang 0.0, ang tama talagang gagamitin ay int. Yan yung dyan. Yan yung gagawin mo. Ngayon, halimbawa, gusto mo siyang i-access. 'Di ba? Kanina may topic tayo about sa pagiging case sensitive. Yung parang yan, hindi magkaiba yung age na AGE tapos sa age na may malaking A tapos GE. So, pag i-apply natin yan dito, pag ito papalitan natin ng C, tapos compile natin, yan, hindi na niya nababasa to.
Kasi nga magkaiba yung trato sa kanya. Dapat kung ano yung nilagay mo dito, yung declaration mo, yan lang din yung ipapa-access mo dyan, compile, yan. Nawawala na yung error. So, ganun yung ibig sabihin ng, yung logic bugs. Yung akala mo talaga, nagko-compile naman, gumagana naman yung, yung EA, nag-trade naman. Pero bakit parang ang layo-layo ng resulta? Kasi nga may logic bugs. Yan yung mga nakikita mo. Yun yung hindi yan basta-basta naaayos na katulad ng syntax. Ang syntax pagka ganito halimbawa to ng syntax pag i-compile mo alam mo agad syntax yan may errors agad. Ang logic bugs kasi kahit na tama lahat, walang error, pero mapapansin mo na doon sa execution ang layo-layo na. Pero walang error pag i-compile mo. Ibig sabihin, running yung program, nagtitrade yung program, pero mali-mali yung ginagawa niya. Hindi siya nakasunod doon sa kondisyon na gusto mo. Yan yung isa sa mga disadvantage pag nag-generate ka lang dyan sa ChatGPT at saka sa DeepSeek at saka sa AI Builders. Kasi nga, lalo na pag wala kang naintindihan sa programming, wala kang background, tapos ka lang ng generate dyan, tapos hindi mo talaga nababasa yung mga kadalinya, hindi mo na uuunawaan kung anong yung ginagawa ng source codes. So, ang mangyayari niyan, gumagawa ka ng EA na hindi talaga ginagawa yung gusto mong mangyari. Yun yung mangyayari niyan. Kumbaga, yes, nagtitrade siya, pero hindi naman talaga yan yung gusto mo. Kumbaga, gumagawa lang siya ng trade na malayo sa gusto mo. Ang halimbawa niyan, dati, ako sa DeepSeek at saka sa ChatGPT, pinag-generate ko sila ng parehong condition. Sabi ko, 1 trade at a day lang. Gumawa naman siya ng 1 trade at a day, pero mga ilang buwan, naglabas siya ng 10 trade sa isang araw. Sabi ko, saan ba itong na to? Saan ba nanggaling itong bugs na to? Tapos, ayun, chinek ko, na-realize ko na may mga plugs pala or hindi na yung mga logic bugs pala na hindi ko na check doon sa generate niya na codes. Maganda kasi magpa-generate sa mga AI generated software katulad ng DeepSeek at saka ChatGPT. Ang problema nga lang diyan, kung hindi ka careful diyan, pwedeng sunugin yung buong kapital mo. Kasi akala mo okay na to kasi kompletong source codes na. Pero maganda diyan kasi mabilis lang, pero kung magaling kang mag-check sa mga logic bugs, hindi lang sa mga syntax error, so mas mapapakinabangan mo yung ginagawa nila. Kumbaga, kaunting trabaho na lang yung gagawin mo, mag-modify na lang. Yan yung ibig sabihin nun. So, ayun. So, ayun lang siguro yung topic natin for today. At saka, ayan. At saka, always remember, God is great, God provides. Ayun lang. At saka kung may iba pa kayong katanungan, magpo-proceed tayo dun sa module 3 na after this video. So, ganun lang naman siya ka-simple, pero sobrang valuable yung natututunan mo dito. Kasi nga, magagamit mo naman to panghabang buhay. Ito na yung magiging asset mo sa sarili mo, magiging kahit wala kang background sa programming, wala kang idea sa IT, pero dahil natutunan mo itong course na to, may marami kang paggagamitan. So, ayun lang, and always remember, God is great, God provides.